Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Welcome po sa ating panambahan. Excited po tayo. It's the day of the Lord. Magandang umaga rin po sa ating viewers online. Sa ating pong pagsimula, niling ko na ang bawat sa ay tumuyo. Italaga po natin ang ating gawain ngayong umaga sa pamamagitan po ng panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat muli sa pagkakataon na niloob po ninyo na kami ay makarating sa lugar po na ito upang sama-sama, dakilang Diyos, kami bilang yung mga anak, Ikaw ay aming pong papurihan sa Espiritu at katotohanan. Tunay, dakilang Diyos, na kayo ay dakila, kayo ay makapangyarihan. Salamat sa iyong kabutihan po sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw-araw. Sa dako pong ito, sa sandaling ito, dakilang Diyos, niling ko na ang bawat isa ay iyong pong pagpalain. Pakapuspusin po ninyo kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, siyang kikilos po sa amin. At buksan po ninyo, Panginoon, na aming pong pangunawa. Pagpalain yung bawat isa at bawat bahagi ng aming pong panambahan mula sa aming pong pag-aawitan, lalo tigit sa pangangaral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na iyong sawayin anumang likha ng kaaway, na maragi pong makasagabal po sa aming pong paglapit sa iyo. At kayo nga po ang siyang maitaas, mangusap sa puso ng bawat sa po sa amin. At katagpuin po ninyo kami, Panginoon, at umasa po kami na hindi po matatapos ang gawain po nito, na hindi po ninyo kami pinagpalagit sa lahat ay malalhati, Panginoon, ang iyong pangalan. At sa aming mga kapatiran na maring nasa daan, panalangin ko, O Diyos, na sila po ay iyong ingatan. At sa mga kapatiran po namin na hindi namin kapiling sa araw po nito, dakilang Diyos, nawa nasa piling din po sila ng iyong banal na kaharian, Panginoon, at nasa diwa sila ng pagsamba. Alain ko, Diyos, na anuman ang ma-accomplish sa araw po nito, we bring you all back the glory. All this we pray in Jesus' most precious name. Amen. Sige po, mari na muna kayo may po at tawagin ko po sa sandali ito si Pastor Nong para po sa birthday greetings at pagkasunod niya ng Children's Giving, Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Third Sunday na po ng November, napakabilis po ang panahon. At ngayong araw, magmula sa araw na ito hanggang po sa November 18, ay may mga magdiriwang na kanilang mga birthdays. Kung matawag ang iyong mga pangalan, pwede bang pakitayo upang sa ganun ma-recognize po namin kayo. Una po sa listahan ay si Saima Kakwe. Yan, anak ni Brother Haris. Yan, sa ngayong araw mismo yan, sa 12. Then next po ay si Sister Lolit Rambuyan sa 15. Yan. Kaya tama-tama sa prayer meeting yan. Next po si Brother Christian Carpio sa 17. Tama-tama sa Thursday po yan. And then si Brother Jet Nava, 17. Okay. Bilang pagbati po sa kanila, kantahan po natin sila ng happy birthday song. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Christian version. Happy birthday to you, only one will not do, born again means salvation. How many have you? Okay. Maliban po sa kanila, baka may magdiriwang ng birthday sa mga bisita po natin. Wala ho ba? Okay, proceed po tayo sa ating Children's Operations Giving. Tawagin na po natin yung ating mga bata, mga chikiting, para sa kanilang pagbibigay. Yan, yung mga bata, parang hindi pa handa at parang nasa baba pa sila. Ihanda rin po natin yung ating mga barya. Kung nais po nating mag-aanan yung ating mga bolsa, pwede nating ibigay po sa mga bata mamaya po yan. Okay. Wala pang magdiriwang ng kanilang wedding anniversary sa atin. Baka nakalimutan lang na kinuha yung mga pangalan natin. Ngayong araw, hanggang November 12 hanggang po sa 18, wala po ba? Mga bata, asan na po sila? Ayan, ayan na.
I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Okay, salamat po. Yung proceed po niyan ay mapupunta po sa Children Ministry. Kung ano po yung nais po nilang mga project upang sa ganun ay lalo pang ma-improve yung kanilang gagawain po sa children's sa mga bata po natin. Okay, tayo po yung magpapatuloy. Good morning po muli sa bawat isa po sa atin at tayo po ay nagagalak at nagpupuri po sa Panginoon ngayon pong umaga dahil meron po tayong mga panauhin. Amen? Praise the Lord for that at salamat. Alaga namang every Sunday po, hindi po tayo nawawala ng panauhin. At kung sa ating po mga panauhin, pag nabanggit po ang inyong pangalan, pakitayo lang po nang sa ganun ma-recognize po namin kayo. Una po sa ating panauhin ay si Catherine Baggayan at siya po ibisita ni Sister Janet Makapulay. Amen? Ayan, ayaw po. Okay. Salamat po ma'am, salamat po sa inyong pagdalo at sa paanyaya. Ano po. Then sunod po natin si Maria Cristina Asuncion B. Kasaway. Ayan. At ang nag-invite naman po sa kanya ay si Rilda de los Santos. Salamat po. Salamat po. Then sunod po natin si Gerald Simangan at si Daisy Tamayo Pinagera naman po ang nag-invite. Okay. Salamat po. Then sunod po natin ay si Nika Franz Saludo. And, saan po siya? Si Nika. Okay. So taga Leonardo po siya. Then, si Marjorie Gana ba to? Ganap? Wala. Okay. Salamat po. Then, ang panghuli ay si Trixie Simangan. Yan. Salamat po sa ating pong mga panauhin sa umaga pong ito at ang aming desire at panalangin sa Panginoon ay maging pagpapala ang gawain ito para po sa inyo. At para po sa ating pag-welcome po sa kanila, ulitin po natin masigla yung ating pong welcome song. Amen? With gladness we greet you, with blessings we met you here at NBC. We preach Christ our Savior, the Bible, God's Word, here at NBC. With gladness we praise, our voices we raise. Welcome to NBC. Welcome! Welcome po ang ating po mga panauhin and welcome po ang bawat isa po sa atin. At dadako na po tayo sa ating po mga announcement. At ito pong November, itong buong November po, ay ito po yung ating Cheerful Giving Month. Cheerful Giving Month at preparation po para po sa ating White Gift service. Kaya inihanda na po ng Panginoon yung ating mga puso para pagdating po ng December ay handa-handa na po yung ating pong white gift. Ano po. So, itong November 19 naman po ay next Sunday na po ito. No? Next Sunday na po ito. We believe na taong bawat isa po sa atin, pinanalangin na natin kung ano ba yung magkano i-commit natin para po sa ating white gift ay ito po, November 19, next Sunday po ay magbibigay na po tayo ng ating mga white gift commitment. No? White gift commitment. Then, of course, ipakita nga po natin yung ating pong project. Ito pong, dito po sa ating white gift. Ayan, po, yung ating pong, yan pa, yung may bakod po dyan. Nandyan lang po sa ating harap yan. At yan po, ibibilhin po natin yan sa tulong na po ng Panginoon, sa bawat ang magiging bahagi po. Yung pong ating mga kaloob sa Panginoon, ay dyan po natin ilalagay para ma-purchase po yung lot na yan. No?
At naniniwala po tayo, marami na pong mga pagkakataon na yung ating pong mga project ay pagdating ng yung ating December ay minimit po ng Diyos. So continue to pray for that na ating pong ma-purchase yung lupa na yan. Then sa November 24 naman po, sunod-sunod po yung ating pong mga activities. Sa November 25 naman ay magaganap naman po yung IBMA Rose Ministries, Cagayan Apayao Ladies Fellowship. Okay? So magkasama-sama po ang dalawang lugar, yung Cagayan at yung Apayao. Magkakaroon daw po kayo ng Ladies Fellowship at 9 a.m. At of course, ang host po ay tayo. Dito po gaganapin yon, mga kapatid. Kaya continue to pray, ay mahihanda po natin ang lugar na ito at maging papapala po sa mga ladies sa iba't ibang mga churches ng Cagayan at Apayao. Now, mamaya po, siguro yung dahil po dito pag-uusapan po ninyo, NBC Assemblers and Young Wives short meeting after the service. So, lalahanin niyo po yan sa ating po mga NBC Assemblers and Young Wives. Meron daw po kayong meeting after the service. Now, mukhang nauna yung 25 to 17. Balik lang din po tayo, December na pala to, December 17 na po, yun na po yung ating white gift service sa umaga, at pagdating po ng hapon, meron din po tayong Christmas program. So then, December 24, Children Gift Giving Sunday. So maalala din po natin yung ating pong mga kids, yung ating pong mga bata na tinuturuan yan, at pagdating pong ng December ay bilang marahil parang pasasalamat sa kanila, ay bibigyan naman po natin sila ng gift. Gift po. And of course, for our soul winning report, last week we pulled 37 souls out of the fire. Amen. Salamat po sa mga patuloy na nagbawagi ng mga kaluluwa. Huwag lang po tayong magsawa, huwag lang po tayong tumigil, huwag lang po tayong mapagod, mga kapatid. Napakalaga po sa Panginoon ang isa pong kaluluwa. Kaya ito po, salamat dahil itong week na ito nakapag-win po tayo ng 37 souls para sa Panginoon. And of course, gusto lang din po natin ulit ipaalala yung pong ating faith promise commitment slip. Kung sakali lang din po na hindi pa kayo nakakapag-commit at hindi pa ninyo na ibibigay, pakibigay na lang din po, mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon. And of course, marahil anyway, alam naman na po ninyo, na-announce na po ni Pastor Mark na wala po sila itong week na ito, ay ando po sila sa Maynila ngayon. Continue to pray for our pastor. Meron po silang mga speaking engagement, pakisama po, yung gamitin po siya ng Panginoon at maging pagpapala po yung kanya pong buhay. At yun lang din po yung ating pong mga announcement ngayon pong umaga, at hilingin na po natin yung ating music team. Amen. At God bless po ang bawat isa po sa atin. Amen. Salamat, Pastor Saldi. At hindi ho bawal ngumiti. Amen. Libre po yan. Lingkong bawat sa tumayo. Simulan po natin muli ating pong pag-aawitan. Sabi nga ng Bible, Psalm 100 verse 1 and 2, Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Amen. Unang awit po natin, In the Service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing. In the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Amen. Every talent I will bring. I have peace and joy and
blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through His guiding hand forever I will cling. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Mari na po kayo mo po. Paruloy po tayo umawit. Sabi niya, I am happy in the service of the King. Every talent I will bring. At yung pong paglilingkod sa Panginoon, isang kagalakan po, privilege bilang itong mga anak ng Diyos. Sunod po natin, there is joy in serving Jesus. Amen. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. There is joy in serving Jesus, as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned a wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His arm, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Joy that never shall depart. Amen. Gaano man kalit ang pwede nating may alay sa Panginoon, as long as it is from the heart at pinagpala ng Diyos yan. Sabi niya, if you want to be the best, always do it with your best. And after doing your best, you still fall the second best. At least you are still the best because you have done your best. Awitin po natin our best. Amen. Hear ye the Master's call, give me thy best.
For be it great or small, that is His test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Amen. Wait not for men to laud another's light. Winning the smile of God brings its delight. Aiming the good and true, near goes unblessed. All that we think or do, be it the best. Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and work must face, testing on high. Oh, may we end the day for as we rest, which God has promised those who do their best. Amen. best. Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Amen. Maraming salamat po. At sa dago pong ito ay gentle reminder lamang sa ating pong mga may dalang cellphones. Kung maaari po, pakicheck po sila. Hindi man yan naka-silent, dapat po yan ay naka-switch off. At tawagin na po natin si Brother Jerome para po sa special number. Good morning po sa ating pong lahat. Ang aking pong awitin ay Live with Nothing Left. And allow me to quote a verse, Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves doth not break through nor steal. For where your treasures is, there will your heart be also. Hindi lang po ang ating pong mga kayamanan ang maaari po nating ibigay sa Panginoon, but we can also give our time and talent. Could it be that we're so heavenly minded that somehow we've been blinded to what is calling us to do right here? Could it be that heaven's always planned it, that we live here empty-handed when this life disappears? But is it really living if my one ambition is simply hanging on till we all get out of here?
I don't wanna waste a breath, one heartbeat in this chest. I wanna see His kingdom coming. I won't live my life away. I wanna live each day to give away what I've been given. I don't wanna live here with regret. I wanna live with nothing left. When I think of all that I've been given and what I've learned from living, I know exactly what I need to do. So I pray that God will give me chances to show how great His grace is by living out His truth. If somehow I could choose it, I'd be the one God chooses to make a difference in what forever means to you. I don't wanna waste a breath, one heartbeat in this chest. I wanna see His kingdom coming. I won't live my life away. I wanna live each day to give away what I've been given. I don't wanna live here with regret. I wanna live with nothing left. I wanna be a light, lend a help, speak the truth to a dying man. I don't wanna waste a breath, one heartbeat in this chest. I wanna see His kingdom coming. I won't live my life away. I wanna live each day to give away what I've been given. I don't wanna live here with regret. I don't wanna live here with regret. I wanna live with nothing left. I wanna live with nothing left. Bago po tayo mag-preach, ay gusto lang po natin i-recognize po yung ating sa pangpisita po dito. Kung mabanggit ang pangalan, pakitayo po si Noel Domingo. Salamat. Ayan. Salamat Noel sa pagdalo ngayon pong umaga. At sana maging blessing ang gawain nito para sa iyo. Salamat din, Brother Gerald. Salamat po nating... Brother Jerome, sorry po. Napagkuka ko po itong magkapatid na ito, no? Nothing left. Sabi po doon, no? Sabi po ni Job, no? Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Lahat po ng mga bagay po na dito po sa lupa ay maiiwan po natin. Wala po tayong may dadala. Alam niyo po ba, ang mananatili lang sa mundong ito po, dalawa lang. The Word of God and the soul of man. Kaya nga po, in-encourage natin ang bawat isa para pagdating ng araw, wala ka mang maidala. Mga accomplishment mo, mga ginawa mo dito, pero meron kang naidalang kaluluwa.
sa Panginoon. So again, maraming pong salamat sa bawat isa po sa atin at good morning po, maging po sa ating mga kapatiran, mga kaibigan nasa online. Good morning po sa bawat isa po sa atin. At dahil ngayon po ay ating pong, ang month na ito ay ating pong cheerful giving, of course, ay aasahan din po natin ang ating pong mga epipreach po, maririnig po natin itong month ng November about giving. Gusto ko lang pong mag-share ng isang pong story na kung saan ay meron pong isang binata na kung saan ay nagsimula po siya sa wala at kung siguro po ay bago po kayo pumunta dito, pagkatapos yung kumain ay ano pong ginawa ninyo? Nag-toothbrush, tama? So ito po yung story na gusto ko pong ipahayag sa inyo ngayon. Yung pong Colgate. Yung Colgate po, ngayon marami na kasing mga ginagamit, maliban sa Colgate. Pero ang pinakasikat po ay Colgate. Ano po? At dito po sa Amerika po ay the oldest company ay yung pong Colgate-Palmolive Company. Ito po sa matanda na po ito. Pero kung babalikan po natin, sabi doon, going back nearly 200 years, so ganun na po katagal, ano po? It was started by a young man named William Colgate. He left home at 16 of age, to seek his fortune. And everything that he owned in this world was tied in a bundle that he carried in his hand. But as he walked along on his way to the city, he met an old neighbor, the captain of the canal boat, and the words of the old man spoke to him on that day, stayed with him his entire life. At ito po yung sinabi po ng old man na yon, at ang sabi niya, well, William, where are you going? At ang sabi po naman ni William, ang sabi po niya, I don't know. Father is too poor to keep me at home any longer and says I must make a living for myself now. William went on to say that he had no skills, that he didn't know how to do anything except make soap and candles. So yun po, no? Yun lang po yung kaya niyang gawin. Now, ang sabi po ng old man, well, let me pray with you and give you a little advice. So, doon po sa kanilang pagkikita, nandun lang po sila sa daan, at po hiniling po ng old man na sila po'y manalangin. Ang sabi po doon, then there is in the path, two of them, the teenager and old man, knelt down and the men prayed earnestly for William. Then rising up, the boat captain said this. Itong sabi po ng boat captain, yung pong old man, ang sabi niya, someone will soon be leading soap maker in New York. It can be you as well as anyone. I hope it may be. It may. Be a good, ito po yung kanyang advice, be a good man, give your heart to Christ, give the Lord all that belongs to Him of every dollar you earn, make an honest soap, give a full pound, and I'm certain you will yet be a prosperous and rich man. Kaya pagkatapos po na yun, mag-pray sila, umalis na po si William. At when William arrived in the New York, he had trouble finding a job. Naganap po siya ng trabaho, but he followed the old man's advice. He dedicated himself to Christ, joined a church, and began worshiping there. The first thing that he did with the first dollar he earned was to give 10% of it to the Lord's work. From that point on, he considered 10 cents of every dollar as sacred to the Lord. In fact, he soon began giving 20%. From 10%, no, nung siya po ay
pinagpala ng Panginoon, naging 20%. At pagkatapos po, 20% of his income to the Lord, then he raised it to 30%, then to 40%, then to 50%. And late in his life, he had become so successful that he devoted the whole of his yearly income. Alam niyo po, hindi lang hanggang 50%, kundi 100% ibinigay niya po sa Panginoon. I would like to entitle our message this morning, The Principles of Godly Giving. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay ating pong basahin yung ating text in 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 7. At maganda pong salitan po tayo para makapag-participate po kayo. At akin na pong umpisahan sa verse 1. Kung nandiyan na po, say amen. Nahanapan na po ba ninyo? Amen? So, verse 1, ang sabi po ng Bible, Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Verse 5, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Verse 7, pwede ba natin sabay-sabay na basahin? Verse 7, Therefore, as you abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that you abound in this grace also. Yung pong tinutukoy ni Apostol Pablo na grace po doon is the grace of giving. The principles of godly giving. Let's pray. Dakila po naming Diyos na banal, sa umaga pong ito, kami po ay sama-samang lumalapit po sa luklukan po ng iyong trono. Kinikilala po namin na kami po ay mapagkailangan. Kinikilala po namin na meron pong Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagpala sa lahat. Lord, salamat po sa umagang ito pagkat maaari po namin muling matunghayan ng iyong banal na salita. Lord, have mercy on us. Huwag mo nga hayaan, Panginoon, na mapapahayag lang yung salita na wala po kaming gagawin sa aming mga buhay. Lord, mangusap ka sa amin. Encourage us, challenge us. Lord, remind us once again. At Lord, we pray ng iyong Santong Espiritong malayang kumilos po sa aming kalagitnaanan, kung sa inyo pong mga anak ay may mga alalahanin, may mga pinagdaraanan, Panginoon. Ito po sana yung pagkakataon na katagpuin mo po sila. Sa aming pong mga panauhin, O Diyos, huwag mong hahayaan na sila po ilalabas ng iyong bahay dalanginan na hindi mo sila kinausap at kinatagpo. At sa lahat po, tulungan po kami ang bawat isa po sa amin. Empty our hearts nang sa ganun merong kalalagyan ng iyong mga salita sa amin pong mga puso. At sa lahat po na ma-accomplish ngayon pong umaga, Panginoon, wala pong ibang tatanggap ng papuri kundi kayo lamang. Itinataas ka namin, pinupuri ka namin, at inihiling po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay? Maraming pong salamat sa inyo pong pagkakatayo. Tingnan po muna natin yung background po nito. Ano po? Ito pong chapter 8 and hanggang chapter 9 po. These chapters concern the offering of the poor saints at Jerusalem. Ito po yung kanilang ginagawa. Ano po? Pentecost, remember, the Acts chapter 2, doon po nagsimula po yung Pentecost. At dito na po, nag-preach si Peter, ay ang dami pong mga naligtas, around 2,000 ang naligtas sa isang preaching lang ni Peter, at dito po marami po mga mananampalataya, at makikita po natin na ito pong mga mananampalataya ay hindi po ganun kayaman, mahirap lang po sila. Ano po? At dito po,
poverty and Pentecost and poverty has long distinguished the church, the Christian church. At ano po ang ginawa po ng mga mananampalataya nito? In Acts chapter 2 verse 45, Acts chapter 2 verse 45, ang sabi po doon, and sold their possession and goods and parted them to all men as every man had need. So yun po ang sitwasyon po ng mga panahon po na yun, dahil nga po may mga persecutions, yung mga naliligtas ay mahirap lang po sila, at dahil dito, yung pong may mga kakayanan, ang ginagawa po nila ay para po ma-distribute, para po sa mga mahirap po, ay mabigyan, ma-meet po yung kanilang need. But the problem facing the church at this time is acute. On March 23, 37 AD, in the reign of Caligula, there occurred a great earthquake. Hindi lang po yun, followed by another, sa reign naman po ni Claudius Caesar, accompanied by the widespread crop failures. Can you imagine, dalawang magkasunod na earthquake, at dahil doon yung mga pananim, yung kanilang kabuhayan ay nasira at wala nang, hindi na mapapakinabangan, at dito po talagang hikaos ang kanila pong buhay. The Christians, the poorest of all, had their source of help in the church of Antioch. Salamat na lang. Remember, nang nag-umpisa po ang Christianity ay doon po sa lugar po ng Antioch. Doon po nagsimula. At ito pong mga mananampalataya na naligtas, na dahil po sa kanilang kahirapan, meron po mga tulong na ibibigay po sa kanila ng church. Ito po yung pag-aambag-ambag po nila, yung contribution nila, para po sa pangangailangan ng bawat isa, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. Then, in Acts chapter 11, verse 24, Agabus the prophet had announced a famine at hand. Yun po yung panahon ni Claudius Caesar, na kung saan ay, yun nga po, merong famine, merong pong taggutom, at dahil po dito ay, yung pong mga nandoon ay nagkatipon-tipon para po magkuhan po sila ng mga contribution para po sa mga nangangailangan. Then, ang ginawa po nila, ito pong si Saul and Barnabas, tilang po natin Acts, para lang maging maliwanag po sa atin, Acts chapter 11, Acts chapter 11, verse 28 to 30. Ang sabi po doon, Acts 11, 28 to 30, and there stood up one of the name Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass on the days of Claudius Caesar. And then the disciples, every man according to his ability, determined to send reliefs unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent to the elders by the hands of Barnabas and Saul. So dito po, dinala po, para maidala po, maisend po yung contribution, yung pong tulong, doon po sa mga mananampalataya po, sa Judea ay ang sila Apostle Paul at si Barnabas po ang nagdala doon. And a few years later, at the Council of Jerusalem, 50 AD, a special plea was added to the decree. Both ito po yung mga Hudyo living outside the Philistines, and the Gentiles Christians were to remember the suffering and the poverty of Judeans Christians. So dito po, nagsimula na po yung persecution, yung pong famine. Kaya nga po, dito makikita po natin na ito po, si Apostol Pablo at si Barnabas, sila po yung nagdala para po sa kanila po mga pangangailangan. At from that on, time on, ay ito pong sabi po dito, ito pong si Paul, from that point on, the definite plan of missionary giving, because of primary part of every church Paul established. So, dahil nga po, yung custom na, kagulayan na po nila yun na po yung kanilang ginagawa, ay eto po, nung nag-establish na po ng Church Apostol Pablo sa iba't ibang mga lugar,
ito na po, inintroduce niyo na po ito. Itinuro na po nila sa kanila po itong pagbibigay po na ito. At makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 6, verse 16, I should say. 1 Corinthians chapter 16, tingnan lang po natin, 16, verse 1 to 4. Now, concerning the collection of the saints, I have given order to the church of Galatia. Si Apostol Pablo sumusulat po sa mga Korinto, ano po, at ito ang sabi niya. Now, concerning the collection of the saints, for the saints, I have given order to the church of Galatia, even so you do. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. So dito na po, tinuro na naman ni Apostol Pablo sa kanila, hindi lang po yung pag-share no po, kundi dito mismo ay yung pong pagbibigay po sa Panginoon. Now, I would like to share with you, pero dito po makita po natin na bagamat sumulat siya, kung bakit po sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, dahil nga nung unang-una, di ba, ito pong taga-Korinto kasi meron silang pledge, meron silang vow, meron silang pangako na tutulong. Pero nag-fail, hindi po nila nagawa. Kaya dito po, ay si Apostol Pablo sumulat po sa kanila para i-remind sila, para palalahanan sila, at para i-encourage sila, at para i-challenge sila. Ano po, pagdating po sa pagbibigay. I would like to share with you the principles of godly giving. 3 things. First, God's grace giving. Second, God's generous giving. And third, God glorifying giving. Now let's go to the first. Tingnan po natin yung una, sabi po doon, God's grace giving. Again, balikan po natin yung verse 1. Moreover, brethren, we do to wit of the grace of God bestows on the churches of Macedonia. Remember the word, the grace of God. Paul uses the Macedonian believers as an example of God grace giving to the believers in Corinth. Remember, na ito pong mga taga-Korinto, ito pong mga manampal sa Korinto, they are rich people. They are gifted people. Alos lahat nasa kanila na, maliban lang po sa isang bagay. Kung meron pong isang bagay na wala sa kanila, ito po yung pagbibigay. Kaya nga naman po, ginamit na Apostol Pablo, ito pong mga taga-Macedonian believers, para hamunin sila, para i-encourage sila pagdating po sa grace giving. Now, let's see and examine their situation. Tingnan po natin, ano ba yung kanilang kalagayan. Ang sabi po sa verse 2, how that in their great trial of affliction, the abundance of their joy, their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Una po na makikita natin, situation in life. Let's examine and see their situation in life. They are in great trial of affliction. Remember, yung mga panahon na yon, persecution. No? Yung situation nila hindi madali. Marahil tulad ng Apostol Pablo nga noon, nung hindi pa siya na-convert, hinahanting niya, hinahabol niya yung mga manampalataya na may mga Bible, nagba-Bible study, nilaransak niya yung kanilang mga lugar, yung kanilang mga tahanan, at kinukulong. At dito po, ganun din po yung pangyayari po dito, mga kapatid, na kung saan yung kanilang situation ay hindi po madali. Hindi po sila malaya at napakahirap po. Kaya they are in great trial of affliction. Salamat na lang po dito po sa ating lugar, dito sa Pilipinas, malaya po tayo. Amen? Malaya po yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Wala po tayo ganong nararanasan ng mga persecution. Tama po, maliban lang po sa Arab countries, na kung saan kamakailan lang sa ating conference ay meron pong isang pastor na sa Pakistan na kung saan ay nakaranas po ng persecution. Pero sa atin, salamat. Pero yung pong affliction, yung pong great trial or affliction, hindi lang naman po doon sa persecution. Sa ating panahon ngayon, I do believe, no? Itong week lang na ito, ang dami po mga nag-text po sa akin, meron po tayong mga kapatirang talaga namang may mga problema.
may mga iniindang problema, may mga bigatin sa buhay. So, ito pong mga Macedonian believers, ito po yung kanilang sitwasyon. They are in great trial of affliction. Ang hirap po kaya nang nandoon sa sitwasyon na ganon. At pagkatapos ay, mag-gather po sila, at pagkatapos meron pong mga contribution, meron po silang mga ibibigay para tulong, para bagang napakahirap yung mga sitwasyon na ganon. Ang hirap na yung kalagayan mo, at pagkatapos para bagang mabigat din yung pagbibigay. Pero tingnan nyo po, sa atin po, may mga malubhang mga karamdaman, meron pong mga kinakaharap sa buhay. Pagdating po ng linggo, sinisikap natin, nandito po tayo para tayo ay mapakinig ng salita ng Diyos. Pero ang dami po tayong mga alalahanin, ang dami po tayong mga bigatin sa buhay. Pagkatapos, pupunta yung offering sa iyo. At, ayan, parang minsan po ay iniisip natin, ang dami ko ng alalahanin, ang dami ko ng gastusin, ang dami. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, ito po mga Macedonian believers, despite of their situation, we can see the abundance of their joy. Tingnan niyo po, nakita niyo po yun, sabi niya, how that in great trials of affliction, the abundance of their joy. Nandun po yung kanilang katuwaan, nandun po yung kanilang kasiyahan, nandun po yung kanilang kagalakan. Pastor, saan sila nagagalak doon sa sitwasyon nila? I do believe, hindi po yon. Hindi po sa sitwasyon nila. Pero dahil kahit nandun po sila, despite of their situation, pagdating marahil na sila po nagsasama-sama na, at ito, kailangan natin magbigay. Ito po mga Macedonian believers, talaga namang galak na galak pagdating po sa pagbibigay. So, makita po natin yung bagay po na yon. Hindi lang po yon, not only situation in life, condition in life. Ano sabi nyo? They are in deep poverty. I believe, sa ating po mga kapatiran po sa Northern Baptist Church ay, meron po mga mahirap po dito, pero hindi po tulad ng mga Macedonian believers. They are in poverty, but not only poverty, but deep poverty. Mga kapatid, kung iyo pong ile-level, para bang ABCD. Category, mga level ng kalagayan po natin, sila po nandun sa panghuli. Letter D. Sabi nga yung the poorest among the poor. Kung mamalabisin mong magsalita, isang kahig, isang tuka, parang ganon ang kanilang kalagayan. Pero tinan nyo po, ang sabi nyo, despite of their condition, tinan nyo po, anong sabi doon? And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. They are so liberal. Yung kanilang pagbibigay ay hindi po sapilitan, yung kanilang pagbibigay hindi po persahan, yung kanilang pagbibigay ay nandoon na merong kagalakan sa kanilang mga puso, at hindi lang po yun, nandoon na hindi mo na kailangan pang sabihan. Kusa. Nandoon po yung kusang pagbibigay. Rich in giving, liberal in giving, generous in giving. Ito po yung mga Macedonian believers. Despite of their condition, despite of their situation in life. Makikita po natin, kaya nga naman, hindi po nag-aalangan si Pastor Pablo na ito po maging example niya sa mga Korinto. Sa mga taga-Korinto. Ang tanong, bakit po nila nagagawa yon? Despite of their condition and situation, bakit nagagawa po nila yon? Why? Because of the grace of God that bestows upon them. Hindi po basta-basta yung mga ganong pagkakataon, mga kapatid. Dahil nandun po yung biyaya ng Diyos. God bestows the grace unto them. God's grace giving. Alam niyo po, pagdating po sa biyaya, napakamayaman po itong word na ito. Una po, paano tayo naligtas? Paano tayo masasiguro natin pupunta tayo ng langit? Because of the grace of God. Grace of God. Ephesians chapter 2 verse 8, ano sabi po doon? For by grace are you saved
Dahil po sa biyaya ng Diyos, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil maabilidad ka, pupunta ka ng langit, hindi. Because of only by the grace of God. Yung grace, unmerited favor of God, undeserved favor of God, you don't deserve, to go to heaven. But because of the grace of God, nung kinilala mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, pupunta ka ng langit. For by grace are you saved through faith. Not only in salvation, but also in service. Sa ating pong paglilingkod, mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, marami mong pagsubok sa buhay, pero ayan, nakikita pa rin po natin, ang paramihan po sa atin, alala ko Sister Carol, halos 1 week po, no? 1 week na, at yun nga po, yung mga practices, hindi na po, pero ngayon, sinikap pa rin niya nandito. And bakit? Because of the grace of God. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kami po, mga elders ninyo, mga pastor ninyo, hindi po kami nakakatayo dito. Nakakatayo lang po kami dito dahil po sa biyaya ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin, kung bakit tayo nakakawa sa gawain ng Panginoon, dahil lang po sa biyaya ng Diyos. Bakit po nagagawa natin ang mga bagay na para bagang hindi natin kayang gawin? Only by the grace of God. Sa lahat po ng buhay po natin, sa lahat po ng aspeto ng buhay po natin, lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon. And of course, hindi lang po sa ating salvation, hindi lang po sa ating service, but even in our giving. In our giving, nandun po yung biyaya ng Diyos. Amen? Nandun po yung biyaya ng Diyos. So God's gracious, God grace giving. Now, let's go to second. God's generous giving. Again, balikan po natin. Ano po? Balikan po natin yung ating pong text, verse 2 pa rin. How that in great trial, affliction, abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ano po? The Macedonian believers having God grace giving redound to God generous giving. God grace giving resulted to God generous giving. The grace of God refers to unusual divine blessing. It is identified the riches of their liberality. Alam niyo po yung binabanggit po dito na riches of their liberality ay their rich generosity. Christians are not naturally generous. No, ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, hindi naman po naturally o agad-agad na ganun po yung kanyang buhay. Pero kung bakit sa simula ay hindi po ganun, pero bakit habang tumatagal, nagiging generous ang isang mananampalataya? Bakit po? Kasi nakikita niya yung biyaya ng Diyos sa buhay niya. Ano po? Bakit ka nagiging mapagbigay? Bakit ka magaan magbigay? Dahil alam mo, lahat naman ng mga bagay na tinatangkilik mo sa Diyos naman lahat yan eh. Wala naman sa iyo yan. Ano po? Ikaw lang ang manager o pinagkatiwalaan ng Diyos. Generosity is a wonderful blessing to be coveted like other gifts. Tingnan niyo po sabi ng Apostol Pablo. Again, balikan po natin sa verse 7. Ang sabi po doon, Apostol Pablo, therefore as you abound in everything. Remember, sabi ko nga kanina, they are blessed church. Pinagpala sila ng Panginoon. Sila po ay talaga namang yung kanila pong sa lahat ng mga bagay, they abound. Sabi doon, therefore, as you abound in everything, in faith, pananampalataya. Talagang malakas pong pananampalataya ng mga taga-Korinto, in utterance, sa pananalita, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, maging yung kanilang pag-ibig, sa gawain na pag-ibig po sa kanila pong sa mga lingkod po nila. Ano po? Pero ang sabi ng Apostol Pablo, ang sabi po, see that you abound in this grace also. Oo, hangang-hanga ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, pero meron kayong kulang pagdating po sa pagbibigay. Yun po ang sabi. So, sinalens niya po sila. No? Kung paano ka nananagana sa iyong
pananampalataya, pa sa iyong sa iyong pananalita, sa iyong knowledge and all diligence, sa pag-ibig, sa gawain at sa lingkod ng Diyos, managana ka rin. Managana rin kayo pagdating sa pagbibigay. Therefore, sabi po doon, 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi doon, therefore, abound in everything, in faith, utterance, diligence, seed abound in grace also. Generosity leads to reception of other blessings. The assurance of all that one's need met. Tingnan niyo po, in verse 7. In verse 7, magbagtaw po tayo, no? Tingnan po natin sa chapter 9 na po tayo. Chapter 9, verse 7. Tingnan niyo po dito. Sabi niya, every man according to his purpose in his heart. Paano ba tayo dapat magbigay? Paano ba tayo dapat magbigay? Ano po? Sabi doon, every man that according as he purposeth in his heart. So, ibig pong sabihin, generous giver gives purposely. Ano po? Hindi po yung nabibigla, kundi purposely, nandyan, nakahanda na yung ibibigay mo sa Panginoon. Not only purposely, voluntarily. Hindi na pipilitan, hindi na pupuwersa, hindi po purposely, voluntarily, willingly, and heartily. Heartily. Now, ang sabi doon, every man according to his purpose and in his heart, so let him give. Not grudgingly, not of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Mahal po ng Diyos ang isang generous giver. Generous or cheerful giver have a willing heart and sincere desire to participate in the offering. Paul is not so much interested in their money. Si Apostol Pablo, dahil, yun nga, nagko-contribute po sila, nagbibigay po sila, Apostol Pablo is not just, hindi po para sa kanila yung mga ginibigay nila. No. Kami din po, kami po ng mga pastor po ninyo, we are not just, hindi po kami dahil nagpipreach kami, hindi po for money. Masaya po namin ginagawa yung aming pong mga tungkulin para sa Panginoon at para po sa inyo. At Paul is not so much interested in their money, nor is God. Ang Diyos, hindi niya kailangan yung ating pong mga pera. Siya nga nagbigay sa atin eh. Mayaman po siya. For that matter, as the passage indicates, pero tingnan niyo po in Proverbs chapter 22 verse 9, bakit ba kailangan? Bakit ba ganun lamang yung kanilang ginagawa? Proverbs 22 verse 9, he that bountifully I shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Okay? Now, yung pong Greek term ng hilarion ay from which the English hilarious derives. No? Na-derive po yung hilarion, na ang ibig pong sabihin sa English term ay cheerful. Cheerful. Kaya meron tayong cheerful giving. Giving is not a joke. It is a serious business, but a delightful experience all the same. It is not a joke, but it is a serious business, pero napakasarap po at napakasayang magbigay. Amen? Giving is not a burden. It is a blessing. Giving is not a burden. It is a blessing. Sabi nga, it is more blessed to give than to receive. Alam niyo po, pag nagbibigay ka, pag nakita mo yung binigyan mo ay masayang-masaya, hindi ba't nadadagdagan yung kasiyahan mo? Masaya ka na, excited ka nang magbigay, makikita mo pa yung binigyan mo na masayang-masaya, lalong nadodoble yung kasiyahan mo. At hindi lang yon, bagamat marahil yung pong binigyan mo, hindi maibabalik yung ibibigay sa'yo. Ang Diyos, ang magbabalik ng higit pa doon sa binigay mo. Wow! Tatlong ba ano? Masaya ka na, masayang binigyan mo. Masaya pa ang Diyos. Nalugod mo pa ang Diyos. Amen? It is more blessed to give than to receive. Now, as I
So what is the result when we give cheerfully? Ano pong naging result? Ano pong result? Tingnan po natin. Balikan po natin yung ating text. Verse 8. And God is able to make all grace abound toward you. Again, nakita po natin yung grace. Ang dami pong ginawa ang grace sa buhay natin, sa ating kaligtasan, sa ating paglilingkod, sa ating pong pagbibigay, sa lahat ng parte ng buhay po natin. At tingnan po ang sabi ng Apostol Pablo, and God is able, nasa kamay ng Diyos, no po, nandun na, kaya niyang ibigay, no? Nandun po yung kanyang kapangyarihan, yung kakayanan niya. Sabi niya, to make all grace abound toward you, that you always have all sufficiency. Pwede ba nating tingnan, tingnan yung mabuti yon? Sabi doon, that ye always having all. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ka magkukulang. Hindi ka mawawalan. Mga kapatid, sabi niya, kayang gawin ng Diyos yun. Tayo, minsan nagpapakahirap po tayo, gusto natin para marami tayo. Pero hindi mo kailangan gawin. Maging maktuwa ka lang pagbibigay ng Panginoon. Ang Diyos ang magsusupply lahat ng mga bagay po na yan. Ang sabi po doon, all sufficiency in all things, sa lahat ng mga bagay. Alam niyo po ba, ngayon, yun nga po, palagi marami nagkakasakit. Sabi niya, health is wealth, kayamanan. Ang hirap po na magkasakit, gastos. Magastos ang magkasakit. Pero alam niyo po, yun nga po, pag yung katuwaan na doon sa pagbibigay ng Panginoon, ano sabi ng Apostol Pablo? My God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. In Christ Jesus. Ibig pong sabihin, lahat po ng mga bagay, spiritual, yung pong pinansyal, yung pong emotional, lahat ng mga bagay sa buhay natin, hindi lang po sa ating pinansyal. Material, lahat po ng bagay. In all things. Ang sabi po doon. Pero hindi po ito nagtatapos, no? Pagkatapos, para po yung sabi doon, para sa isang pampuel, no? Sa isang pampuel, siguro narinig na rin po ninyo itong kwento po na ito, sa mga baryo, ano po, ay meron po yung pampuel. Meron pa rin pong pampuel po ngayon. At pag punta mo doon, pag pinump mo yan at walang lumabas na tubig, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong kumuha ng tubig para ilagay doon at ipapump mo. Hanggat hindi walang lumalabas na tubig, hindi ka titigil mag-pump. Pero, 2, 3, 4, ilan man yung may ilalagay mo doon, darating ang time na mabubuhay yon. At, ang kapalit nun, mga kapatid, mga minamahal, salamat kapatid, ang kapalit nun, sobra at higit doon sa nilagay mo. No? Doon sa nilagay mong tubig, kung 2 o 3 yan, pag nabuhay yan, higit pa doon ang makukuha mong tubig. Sa yun ang sinasabi ng Apostol Pablo, na kung saan ay sufisyente, no? Lahat ng bagay. Minsan, nagwo-worry po tayo sa mga bagay, pero ang susi lang pala, no? Ang susi lang pala ay yung maging magalak tayo, cheerful givers po tayo. Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon. Now, verse 10, tingnan po natin sa verse 10, ano po? Hindi lang po nagtatapos. In verse 10, sabi po doon, now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, and increase personal capacity to give more. Di ba, nagbigay ka na, masaya ka nagbigay, binigyan ka ng higit ng Panginoon. Lalo pag sa susunod mong magbibigay, lalaki yung pagbibigay mo. Baka naman pag pinagpala ka, binigay mo, ay, kung ilan lang yung dati mong binibigay, hindi po. Lalong makakapatulong ka sa gawain ng Panginoon. Dahil nga pinagpala ka ng Diyos, higit yung dati mong binibigay, mas malaki na ngayon doon sa bibigay mo sa susunod. Kapatid, mga minamahal, kaya sabi po dito, in verse 10, now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown. Nandun na yung pangangailangan mo,
nandoon pa na pinagpala ka pa ng higit doon sa pangangailangan mo. Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, an increase of personal capacity to give more. Verse 11, tingnan po natin, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving, enrichment in every way, the meeting of the saints' need. Dito po, mamimit po, yung po sinasabi ng Apostol Pablo na yung po mga pangangailangan nila, dahil nga pinagpala sila, yung mga pangangailangan ng kanilang mga kapwa, ng kanilang po mga kapatiran, ng kanilang po mga mananampalataya ay mamimit. Hindi lang po yung pangangailangan mo, sinobrahan pa ng Panginoon, yung po mga pangangailangan na yon ay mabibigay din naman sa pangangailangan po ng iba. Pag pinagpala po tayo, mga kapatid, sana hindi natin sasarilinin. No? Sana, sabi niya, it is, blessing, ano ba yun? Pag ikaw ay pinagpala, be a blessing, no? Be a, ano ba? Pag ikaw ay pinagpala, maging pagpapala ka sa iba. Yun. No? Kung ikaw ay naging pinagpala ng Panginoon, maging pagpapala ka rin sa iba. Ano po? Maging pagpapala ka rin po sa iba. Then number 12, verse 12, tinan po natin. So, sunod-sunod po yan, hindi po nagtapos po doon, no? Verse 12, tinan po yun, for the administration of this service not only supplied the one of the saints, hindi lang po na-supply, na-meet yung kanilang pangangailangan, but is abundant also the many thanksgiving unto God. Dahil po pinagpala ka ng Panginoon, wala kang patid yung pasasalamat mo sa Panginoon, pagpupuri mo sa Panginoon. Amen? Sino ang pinagpala dito na hindi po nagpasalamat sa Panginoon? Lahat po tayo. Nandun po yung pasasalamat at pagpupuri po natin sa Panginoon. God glorified. And last, ito po yung last, napakaganda po, sa verse 14. Verse 14, and by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Yung pong mga binigyan mo, I believe, nandoon na hindi man nila maibalik sa iyo yung mga ibinigay mo. Nandoon ang sabi niya, and by their what? Prayer. Kung meron po silang pwedeng ibalik, hindi man salapi, hindi man tulad nung yung ibinigay mo, panalangin sa iyo. Ted, bunga ng panalangin kung bakit po ako nakatayo ngayon dito. Salamat po sa mga, yung po ang lagi ko pong ginagawa, nag-text po ako sa inyo para po ipanalangin yung aking paggawa ng mensahe at yung aking pag-speak po dito sa harap. Kapatid, mga minamahal, kailangan po ng bawat isang panalangin. At salamat, alam niyo po, napakahalaga po yung panalangin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya, anong blessing? Natuwa ka na, nakatulong ka pa, pinagpala ka ng Panginoon, na-meet yung pangangailangan ng iba, at yung mga iba na natulungan mo, aasahan mo yung kanilang panalangin. Hindi man nila maibalik, pero yung panalangin napakahalaga para sa iyo. Sabi nga doon, biyaya lang kung bakit kami nakatayo dito. Bakit, nangangaral kami ng salita ng Panginoon. May mensaheng inilagay ng Panginoon sa aming mga puso. Dahil meron po mga kapatiran po tayong nanalangin. Salamat po, I believe. Ramdam po namin, mga kapatid, mga minamahal, yung pong panalangin nyo sa amin. Ramdam po namin yun. Panalangin namin, ninyo sa amin, sa aming pamilya, ramdam po namin yun. At gusto ko lang din pong sabihin sa inyo, ang bawat isa din po sa inyo, pinapanalangin namin. Pinapanalangin po namin kayo. So yun po, ang dami pong blessing, yun po. So, God's generous giving. And last na po tayo. First, our giving is God's grace giving. Secondly, our giving is God's generous giving. Third, our giving is God glorifying giving.
Whenever we give to the Lord, sana siguraduhin natin na yung ating pagbibigay magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Gaano man yung kaliit, sabi nga, kung nandun yung katuwaan mo, hindi nasusukat sa laki o liit. Kundi nandun yung puso mo, masaya ka nagbibigay, nalulugod mo ang Diyos. Kami cheerful, yung pang magbibigay ka, napapangiti ang Diyos sa pagbibigay mo. Ano po, kung ikaw magbibigay, talaga namang bilib na bilib ang Diyos sa'yo. Napapahanga mo ang Diyos. Nalulugod mo ang Diyos sa iyong pagbibigay. Tingnan niyo po yung sulat ni Apostol Pablo, no, sa Philippians chapter 4. Anong klaseng pagbibigay at ano po yung binabanggit po ng Apostol Pablo dito? Ito po yung time na kung saan ay sumulat sa Apostol Pablo sa mga Philippi, sa mga taga-Philippian believers, na kung saan ay kung meron pong nagsuporta sa kanya, walang iba itong mga Macedonian believers. In Philippians chapter 4, tinan po natin, at it is a thank you letter sa kanila. At tinan nyo po kung ano yung description ni Apostol Pablo patungkol po sa kanilang pagbibigay. No? Philippians chapter 4, in verse 18. Umpisahan po natin sa verse 15. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that you may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus, the things which were sent from you. Ayan po, no, si Apostol, dinala sa kanila, yung kanilang gift, si Epaphroditus ang nagdala kay Apostol Pablo, at ito pong sabi ng Apostol Pablo, anong klaseng gift, anong sarang offering yung kanilang binigay? Sabi po doon, an odor of sweet smell, mabangong samyo, and a sacrifice acceptable and well-pleasing to God. Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, sabi nga natin, hindi lang sana tayo nagbibigay for the sake na magbibigay tayo, kundi sa ating pagbibigay, maging katanggap-tanggap sa Diyos yung ating offering, maging kaluguran sa Panginoon, well-pleasing unto God. Kaya tulad ng nabanggit din natin kanina, sabi niya, hindi ko kayang ibalik yung binigay niyo sa akin. Pero sabi niya, meron akong Diyos na magbabalik sa inyo. But my God shall supply all your needs. Ito po yung pangako ni Apostol Pablo sa kanila. According to His riches in glory by Christ Jesus. When you give, make sure that God will be glorified in your giving. Yun po, no? Now, another thing ay, katanggap-tanggap ba lahat ng ating pagbibigay? Hindi po. May mga pagbibigay na hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Now, tinan po natin, Genesis chapter 4, verse 3 to 7. Alam niyo po yung istorya nila Cain at Abel? Parehas po silang nagbigay sa Panginoon, nag-alay sa Panginoon. Tinan po, Genesis chapter 4, verse 3 to 7. Genesis chapter 3, 4, verse 3 to 7. Sabi po, in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground as an offering unto the Lord. Siya po isang magsasaka, no? Lahat yung kanyang mga ani, no? Nagbigay po, nag-offer siya sa Panginoon, yung kanyang ani. Then, and Abel also brought the firstlings of his flock and of the fat thereof. Si ko naman ay nagpapastor ng kartero, ng tupa, yun ang kanyang trabaho, at nag-alay din naman po siya. No? Ngayon, tingnan po natin, ano po yung naging reaction ng Panginoon? And the Lord had respect, sabi po doon, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth and his countenance fell. Kaya nga naman, galit na galit. Nag-offer naman ako. Yung kay Abel tinanggap mo, bakit hindi mo tinanggap yung aking offering? Tingnan yung sabi ng Panginoon. But
sabi doon, and the Lord said unto Cain, sabi doon, why art thou wroth? Bakit galit na galit ka? Ano po? And why is thy countenance fallen? Bakit nakasimangot? If thou doest well, kung ginawa mo yung best mo, sabi ng Panginoon sa kanya, if thou doest well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shall rule over him. Kaya nga naman ang ginawa ni Cain, alam natin yung kwento, dahil nagalit siya sa kanyang kapatid, hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering, pinatay niya yung kanyang kapatid. The offering of Cain, Abel, the offering of Cain was accepted by God, but not for Cain. When God is pleased in our giving, we will be rewarded. You will hear a word of commendation from the Lord. Remember the widow woman? No? Naalala niyo yung Mark chapter 12? Mark chapter 12. Verse 41 to 44. Nandun po sila treasury, ano po? Sabi niya, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money unto the treasury, and many that was rich cast as much. Ang dami pong nagbigay, ang dami pong naglagay po doon sa offering plate. Sa treasury, ano po. Pero tingnan niyo po yung observation ng Panginoon. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites. 2 mites lang po yung binigay ng poor widow na ito. Samantalang po yung marami po doon, ang lalaki po ng kanilang binigay. Pero tingnan niyo po, and make a farthing. And he called unto his disciples, tinawag niyo kanyang mga disciples, halika dito. Tingnan niyo nga, pansinin niyo yung mga nagbibigay doon, at sabi doon, and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow cast more in, and then all that we just cast into the treasury. Sabi niya, 2 mites lang binigay ng poor widow na yon. Pero mas malaki higit doon sa mga nagbigay doon. Kahit na pagsamasamahin mo yung kanilang binigay, mas malaking dihamak doon sa binigay ng poor widow. Bakit? In verse 44. For all they did cast in of their abundance. Yun lang po kanilang mga kayamanan, hindi po lahat. Pero tinan nyo po, pagdating po sa poor widow, and she of her want did cast in all that she had, even of all her living. Pagkatapos niyang ibinigay yung 2 mites, anong mangyayari sa kanya? Magugutom na siya. Hindi niya na alam. Remember those times, no? Pag pinanggit ang widow, talagang mahirap yan. Wala nang katuwang sa buhay, nag-iisa na lang siya, at mahirap yan. Binigay niya lahat. Tingnan niyo po yung commendation ng Panginoon. Sabi niya, mas malaking dihamak ang binigay ng poor widow na ito kaysa sa lahat ng nagbigay. Kahit na pagsamasamahin mo yung binigay nila. Mga kapatid, mga minamahal sa Bagyoon, dito na po tayo magwawakas. Ito po ang sabi ng Spurgeon, Charles Spurgeon on giving. Ang sabi niya po, ayan, medyo maliit po, pero babasahin ko lang po, no? Earn all you can. Save all you can, and then give all you can. Never try to save out of God's cause. Such money will conquer the rest. Giving to God is no loss. Yung pagbibigay po sa Panginoon, hindi po kawalan. Minsan yun po yung lagi nating naiisip, mawawalan ako, hindi po. No? Giving to God is no loss. It is putting your substance into the best bank. I remember po, may mga panahon po nung mga bata pa po kami, meron po yung tinatawag na Bangko Pilipino, subok na matibay at subok na matatag. Tama po? Pero ano nangyari? Na-bankrupt. Pero sabi niya doon, putting your substance into the best bank. Sa bangko ng Panginoon. Giving is true having. Ang pagbibigay ay yun yung totoong meron ka. As an old gravestone said of the dead man, meron pong isang
lapita po doon at meron po nakalagay po doon. At ito po yung nakalagay. What I spend, I had. What I save, I lost. What I give, I have. Sabi nga natin kanina, lahat ng mga bagay po dito sa mundong ito, mawawala. Wala po tayong pwedeng idala, may dadala. Pero mga kapatid, mga minamahal sa mga, yung pagbibigay po ninyo, yung pagbibigay po ninyo sa gawain ng Panginoon, kapatid, nagbabangko po kayo sa pinaka-secured na bangko. God is pleasing when your giving is God grace giving, God generous giving, and God's glorifying giving. The principles of godly giving. Maraming salamat po at pagpalain po ang bawat isa po sa atin. Tayo po ay tumayo ng lahat. Tayo po ay manalangin. Bago po tayo manalangin ay karoon po tayo ng maikling invitation. Sa ating po mga panauhin, hindi mo ma-experience ang kagalakan sa pagbibigay maliban na ikaw, binigay mo muna yung sarili mo sa Panginoon. Maliban na nakilala mo muna ang Panginoon sa iyong puso at buhay. Kung sakali man, marahil sinasabi mo, Pastor, hindi ko pa tinanggap si Kristo sa aking puso at buhay. Hindi ko alam pag ako'y babawian ng buhay, kung saan ako pupunta. Ngayong umagang ito, kaibigan, hindi aksidenteng nandito ka. Hindi aksidenteng may kaibigan kang nagsabing pumunta ka rito. May nag-imbita sa'yo. Hindi aksidente yon. Niloob ng Diyos para marinig mo yung patungkol sa pagbibigay. Marinig mo na merong unang nagbigay. Ang Diyos, ibinigay niyang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Para mamatay sa iyong mga kasalanan, para bayaran ang iyong mga kasalanan. Inyalay niya ang kanyang buhay at tinigis niya ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo para bayaran at linisin niya ang iyong mga kasalanan. Ngayong umaga, pwede mo bang pakitaas ang iyong kamay? Sinasabi mo, Pastor, gusto kong maranasan yung kagalakan ng pagbibigay, pero maliban na makilala ko muna ang Panginoon sa buhay ko, hindi mangyayari sa buhay ko yon. Gusto ko ngayong umaga tanggapin si Kristo sa aking puso at buhay. Itinataas ko ang aking kamay bilang tanda. Meron po ba? Meron po ba? Sa ating mga panauhin, huwag mong samantalahin mong pagkakataong ito. Huwag mong aaksayin ang panahon na ito, yung oras na ito. Lahat ng bagay sa mundong ito mawawala. Kaibigan, kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. Mahal ka ng Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Tanggapin mo siya sa iyong puso at buhay. Sa ating pong mga kapwa mananampalataya, sa ating pong mga minamahal, kapatid, tanging ang Diyos at kayo lang ang nakakaalam patungkol po sa ating pagbibigay. Hindi na po tayo magpapakatagal kung kinilos at kinatagpo kayo ng Panginoon, kinausap kayo ng Panginoon. Merong mga area sa buhay po natin na para bagang hirap na hirap po tayo. May mga bagay na kung saan para bagang wala yung kagalakan sa ating pong pagbibigay. Kapatid, makipagtagpo ko sa Panginoon. Hilingin mo yung biyaya ng Panginoon. Tulad ng mga Macedonian believers, hindi naman nila kakayanin yung ganun eh. Dahil din sa biyaya ng Diyos, kailangan mong biyaya ng Panginoon. Why not come? Ano man lamang yung ating pong kinakaharap ngayon pong umagang ito, marahil ang dami po nating mga alalahanin, ang dami po nating mga gastusin, minsan yung po yung nagiging dahilan kung bakit hindi natin na ibibigay yung dapat ibigay sa Panginoon. Why not come? Kipagtagpo ko sa Panginoon. Huwag mong hahayaan na ito mong pangungusap ng Diyos sa iyo ay mananatili lang dyan. Habang kinakausap pa ng Panginoon, heto na yung pagkakataon
kausapin mo din siya. Makipagtagpo sa Kanya. Huwag mong hayaan every time na naririnig mo ang Kanyang salita ay pinatitigas mo ang puso mo. Baka dumating ang pagkakataon, hindi ka nakausapin ng Panginoon. Kapatid, mga minamahal, naghihintay ang Panginoon sa inyo para makipagtagpo po sa Kanya. Maraming pong salamat. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila, Diyos na banal, salamat po. Lord, salamat po dahil hindi naman po ito yung mensahe. Mensahe mo ito, Panginoon, para sa iyong mga anak. Patuloy ka pong mangusap, patuloy ka magpakayag. Pagpalain mo ang mga salita mo na amin pong napag-aral at napakinggan. Sana, Panginoon, hindi lang magtatapos sa likod ng pulpitong ito, kundi baon-baon po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat, itinataas ka namin, nilulugod ka namin, pinupuri ka namin. Salamat po sa iyong mensahe ngayon pong umaga. Pagpalain mo po ito sa aming pong mga puso. Ito pong aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Maraming pong salamat at God bless everyone. Amen. Salamat, Pastor. God's grace giving, God's generous giving, God's glorifying giving. Diyos po ang unang nag-alay ng kanyang buhay, and what shall we offer in return? Awitin po natin, Lord, I offer my life, Tagalog version. Lahat sa akin, lahat ng akin, inaalay kong lahat sa pagbubunyi, ligaya. You can sing, ladies. Nawa'y tanggapin. Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, mapupurihan ka. Tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. Sa nakalipas, hatid ng bukas, panaginip na di ko nakamtan, mga pangarap na inaasam, puso't kamay ay taas kong alay. O Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikawalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka. Tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. O Diyos, buhay ay alay sa'yo, aking nakaraan. Iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan